Isang magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, katatapos ko lang pong manood ng mga nangyayari po sa Florida. Nandito po ako sa CBN News. Talagang grabe po ang pinagdaanan ng Florida. Nakakalungkot, nakakaiyak, na nakakatakot. Pero meron pa akong isang bagay na nakita sa mga taga-ibang bansa, lalo na dyan sa lugar ng Amerika. Tulong-tulong po sila. Ang daming mga pagkain, lahat po ng pangailangan ng mga tao na nasa evacuation center ay kumpletong-kumpleto po. Lahat po halos ng mga netizen, may mga kayang tumulong ay tumulong na. Yan po ang kaibahan ng ibang bansa sa ating bansa. But anyway, ganun po talaga. Iba naman po ang ating kalagayan sa Pilipinas. Iba rin po ang kalagayan sa Amerika. Pero isa lang po ang aking nakikita dyan mga kaibigan. Yung bawat binabasa natin na salita ng ating Panginoon ay nangyayari at nangyayari sa panahong ito. Kumbaga sa talagang malapit nang dumating ang ating Diyos. At hindi po nga natin alam kung kailan. Pero sa mga nagaganap at mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, lahat po yan ay nakasulat na sa salita ng Diyos. Kaya hindi na po tayo nagtataka o gugulantang sa mga pangyayari. Bagamat andyan ang ating tawag dito, yung pangingilabot yan sa mga nangyayari. Pero dahil nabasa na natin yan sa Biblia, ay alam na po natin na magaganap ang mga bagay na yan. Basta ang kailangan lang po natin gawin sa panahon ito ay maghanda. Ihanda po natin ang ating mga espiritual na pamumuhay. Dahil sabi nga po, pag binabasa ko po ang Biblia, sabi ng Panginoon sa kanyang muling pagdating, hindi po sa panahon ng kalmado, kundi panahon ng unos. Sabi ko nga yung yung mga hurricane na yan, yung panahon na kasi sa isang kisap mata mangyayari yung yung pagdagit ng Panginoon sa kanyang mga anak. So bubuhayin muna, ang unang gagawin ng Panginoon sa muli niyang pagdating ay bubuhayin muna yung mga namatay na mga anak ng Diyos, yung mga ligtas, bago niya dagitin ang mga buhay na ligtas. At tayo po'y nananalig at nanampalataya mga kaibigan na isa po tayo doon sa dadatnan ng Panginoon at kanyang dadagitin. Kaya grabe po ang ingay ng motor dito sa amin. Kaya bago man po tayo matulog sa gabi, paggising natin sa umaga, maya't maya ay mag-pray po tayo. At kung ano man pong ating nagagawa, i-repent agad. Dahil hindi pa naman po tayo banal. Wala pa pong matuwid, sabi ng Panginoon. Talaga nagkakamali po tayo kung minsan na hindi natin sinasadya. Minsan nasasadya pa natin. So, pag pinaalalahanan na tayo ng Holy Spirit na mali naman ang ating ginawa, lapit agad sa Panginoon at mag-repent. Ganyan na lang mga kaibigan ang ating pwedeng gawin sa panahong ito. At talagang magpakatibay po tayo sa ating pananampalataya kay Kristo kahit anong sitwasyon, kahit ano pang mangyari. Huwag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon po ang oras ay, anong oras na po ba? Mga 9 o'clock na yata, hindi ko makita. Kaya po ako gising pa kasi si Bunso wala pa. Nasa school pa po siya. First year college po yung aming Bunso. 9:30 pa po yun ang labas.
Kaya ang nanay hindi pa natutulog, naghihintay pa sa bunso. Pangalawa, hindi ko alam mga kaibigan kung makakatulog ako ngayong gabi dahil nga doon sa una kong vlog. Pang 5 days ay 5 nights na po ngayon na hindi pa ako nakakatulog sa gabi. Pero purihin ang Panginoon, kaninang umaga po, ininuman ko po talaga ng maraming nilagang malunggay. Kaya habang nakaupo po ako ay naiidlip ako. Siguro ngayong hapon yung idlip ko pag pinagdugtong-dugtong, meron ding mga 30 minutes. So kaninang umaga mga 6 o'clock, naka 45 minutes po ako. Pero yung buong magdamag ay hindi. Kasi nga, pag nakahiga ako mga kaibigan, hinihika ako. Ako yung bata na wala nung bata ako, hindi po ako hinihika hanggang sa tumanda. Ngayong 61 ako. Tsaka po ako nakakaranas ng ganito. Kasi alam niyo mga kaibigan, hindi lang po akong ganito. Naawa nga ako sa aking mga apo kasi inubo po sila, lalo na itong 7 months. Kawawa talaga. Dahil po sa smog, lagana po ang ubo, sipon, lagnat dito sa amin dahil po dito sa pabago-bagong tema na ng panahon. Pangalawa yung smog po ng Taal Volcano. Grabe po, kanina yata ay bumuga na naman kaya mausok na naman po ang Kalawakan kanina. Hindi na naman po makita yung sikat ng araw dahil puro na naman na smog. Umulan nung sandali lang naman para mga 10 minutes. Tapos lumiwanag uli. Ayun, kitang-kita yung mga abo sa Kalawakan. Kaya yan po ang dahilan ng aking pag-ubo. At alam niyo mga kaibigan, pag ako ay puyat, yung aking mata ay naluluha. Tapos, ito po yung aking ginagamit since 2021 pa po ako gumagamit ng eye drops na ito. Yan. Tapos, kaya po nakakapagbasa ako ng Biblia na hindi po susuot ng salamin sa mata kasi maliwanag po yung aking paningin dahil po sa eye drops na yan. Ayan mga kaibigan, kung kayo po ay familiar dito, alam kong may experience nyo din. At doon sa hindi pa po nakaka-experience na maglagay po sa mata nitong eye drops na to. Ito po ay produkto ng Healing Galing. 300 plus yata po yan doon sa store nila. Pero nabibili na po yan sa online. Ayan. Maglagay po kayo sa mata. Isa sa umaga, tanghali, gabi. Ako minsan nakaka 5 times pa ako maglagay. Depende po. So, yun. Kaya malinaw po pong aking mata. Nakakabasa po ako ng mga dyaryo, mga gamot o Biblia. Yan. Gaya po niyan. Ito po yung aking iniinom sa allergy. Yan mga kaibigan. Ito pong gamot na to, hindi ko, naka-stack lang po ito dati, pero mula po nung ako hinika at sinabi ng kaibigan ko o ka-sister na dahil yan sa smog ate, inuman mo kasi parang may mga allergy na tayo sa lamunan kasi dikit na dikit po yung smog sa lalamunan. Dati mga kaibigan, pag kumakabog lang ang puso ko, tsaka ko po ito iniinom. Yan. Yan po ang gamot ko sa kabog sa puso. Naka-stack lang po yan, naka-standby lang. At pag kumabog, matagal-tagal na po hindi kumakabog ang puso ko. Pero ngayon po na ako ay hinika, inubo. Grabe po ang kabog ng puso ko. Araw-araw, gabi-gabi, nakikipaglaban po ako dyan sa kamatayan. At salamat sa Diyos dahil hindi po ako iniiwan ng Panginoon.
At ito lang po ang aking kinakaya na vitamins. Ito pong B6, B12. Yan po ang iniinom ko sa gabi. Mura lang po yan kasi mga generic lang po yan. Ito naman po yung para sa high blood. Actually, ang iniinom ko na lang talaga mga kaibigan araw-araw. Hindi pa ako inuubo. Ay ito lang ang aking pangpalusaw ng malapot na dugo. Kasi pag nag-high blood, lumalapot ang dugo. So, pang ano din po yan, pang gamot din sa puso. Yan, at saka, itong aking gamot sa high blood. Dalawa lang yan. Yan, silang dalawa lang yan. Ito sa tanghali, ito sa gabi. Pero ngayon, at saka, siyempre, ito vitamins naman po ito. So, every night po yan. Ngayon, nainubo ako. Meron po ako nito. Ayan. Tapos, hindi na ako umiinom dati nito. Ngayon, umiinom kasi nahihirapan yung puso ko na huminga. Yan po. Tapos, ito naman po yung ilalagay sa tubig para daw sa ubo para makatulog. Tapos, meron naman po akong isang gamot pa na pang emergency gaya kagabi na sobrang taas ng ating blood pressure, kaya kailangan ko ito. Ito po ay kagaya lang din po ito ng nung Catapress. Yan o. Yan, hindi po pwedeng mawala yan dahil yan po yung mga pang emergency mga kaibigan. Grabe po ang ating mga gamot. Alam niyo po, salamat nga po sa Diyos kasi pinoprotektahan po ng Panginoon yung aking mga kidneys. Tagal na panahon na ako mga kaibigan na umiinom ng mga kung ano-anong mga gamot. Salamat sa Panginoon kasi ang kanyang divine protection ay nasa akin pa rin. At ito naman po ang aking water. Yan. Mamaya po bago ako matulog, iinuman naman po ako uli ng malunggay na nilaga. At syempre po, prayer. Yan. The best po yan ang prayer. Ito pong mga gamot na ito. Mga generic po ito, hindi po ito branded. Ito po ay instrumento ng ating Panginoon. Kaya nga po, nilikha din ang mga bagay na ito. Kasi po, isa po sila sa instrumento ng Panginoon. Kaya lang, nalulungkot ako kasi ang dami ko na namang ininom na gamot na dati. Ito lang, ang dalawang ito lang ang iniinom ko. Tapos ngayon, may nadagdag isa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naging 9. Dalawa lang dati. Naging 9. Dati nga po yan, higit 10. Pero ngayon, okay na po yan. Kasi, pag may maramdaman lang po ako, tsaka ko lang po sila inumin. Pero itong maintenance ko talaga, itong sa puso ko, at tsaka sa high blood, talaga pong yan. Tuloy-tuloy po yan tuwing gabi. At, mahirap po yung nakadepende na lang tayo sa gamot mga kaibigan. Sa Panginoon lang tayo talaga dumidepende. Kasi di ba minsan, paano na lang kung wala nang pambiling gamot? O di po ba? Sa kagaya namin, wala naman kami trabaho mag-asawa. Umaasa sa habag ng Diyos. Salamat at mayroong mga dahon-dahon dyan. Ang malunggay ay maganda para sa diabetic. Si Mr. Diabetic yan . Pero ang magandang balita mga kaibigan ay salamat sa Diyos kasi hindi po niya kami pinagkukulang sa gamot. Talagang mula 2021 wala ng trabaho si Mr. at na mild stroke nga, yung mata niyang naapektuhan, lumabo, tas diabetic pa siya. Ang Diyos na po ang nagsusupply sa amin kasi hindi na po namin kaya magtrabaho ng kagaya ng dati.
mayroon po mga diferensya ang katawan, habag na lang po ng Diyos ang natatanggap namin sa bawat araw. Gano'n naman mga kaibigan ang Panginoon. Alam naman niya yung kapasidad ng ating mga pisikal na katawan. Kaya ang Diyos na po ang siyang bahala. Ang kailangan lang po talaga natin ay manampalataya sa Diyos. At kung ano man po yung kakayahan natin na makagawa ng mga mabubuting bagay, ay gawin po natin. Pero tandaan natin mga kaibigan ang paggawa ng kabutihan o yung mabuti na ating gawa ay hindi po yan ang susi o daan para sa ating kaligtasan. Ang mabuting gawa, yan na po yung bunga ng ating tamang pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Ibig sabihin, gumagawa na tayo ng mabuti, yung tama na mabuti, kasi pinaghaharian na po tayo ng ating Diyos at itinama na ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya. Kasi meron naman gumagawa ng mabuti pero hindi nakakarating sa langit. Bakit? Kasi ginagawa niya lang yun para sa kanyang sarili. Ano po. So, yun mga kaibigan. Ako po ay mananalangin habang si Bunso ay hinihintay at ipag-pray din po natin ang ating mga kapwa sa Florida. Marami din po mga Pilipino dyan sa dinaanan ng hurricane na yan. Grabe po. Bakit kasi sa ibang bansa talagang doon tumatama ang mga may bansa na doon ang tornado, hurricane, lakas na bagyo. Salamat sa Panginoon mga kaibigan dahil nung nakaraan hindi lumawak yung ng bagyo. Nasa Batanes lang at talagang dumaan din ang ating mga kababayan sa mahirap na sitwasyon dahil napakalakas po signal number 4 doon. Pero ang Pilipino naman ay mabilis bumangon kahit wala pong supply ang gobyerno o kulang man ang supply ng gobyerno, pero ang lahi nating mga Pilipino, marami po tayong paraan para makasurvive, lalo na po ang mga anak ng Diyos. Kaya mga kaibigan, nawa po hindi kayo nagsasawa sa aking mga seremonyas dito sa aking YouTube channel. Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan ng inyong Nanay Rely, kasi ako yata ang nagmana sa aming nanay. Yung aming nanay nung nabubuhay pa, kapag meron siyang kausap, hindi yun hihiwalayan ng nanay ko hanggat hindi niya ma-share yung salita ng Diyos at hindi niya mapatanggap sa Panginoon yung kanyang kausap. Kahit abutin pa sila na maghapon na sa kwentuhan, pero ang ending yon ay patatanggapin niya sa Panginoon. Tapos, pagkatapos niyang patanggapin, kinabukasan, kahit saan man yun nakatira, kahit sa bundok pa yun nakatira, dala-dala yung kanyang bike, hanggang sa kayang abutin ang kanyang bike. Pag hindi na kinaya, akyatan na yun sa bundok, kahit mag-isa lang siya, bitbit ang kanyang Biblia. Tapos, dadalhan niya na ng salita ng Diyos. Kumbaga parang bagong tanim na kailangan niyang dilig-diligan, i-cultivate. Tapos yan, pagdating ng linggo, bababa na sa bundok ang mga taong yun at pupunta na po sa simbahan. Nasa tabi lang po ng bahay namin yung simbahan namin sa isla, kaya malapit lang kung magsi-shortcut sila sa bundok. Ganun mga kaibigan, kaya pagpasensyahan nyo na at mana-mana lang yan. Pero sa totoo lang mga kaibigan, ako nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi rin ako masyadong palakwento sa ibang tao. Sa mga kamag-anak lang, mga pinsan yan, kwento-kwentuhan. Pero wala akong tiyaga magsalita ng marami. Pero mula po nung nakilala ko ang Panginoon, parang hindi na pwede. Kapag meron kang experience na magagandang bagay mula sa Diyos dahil
sa iyong pagsunod sa Panginoon, gusto mo rin talagang i-share sa iba, lalo na pag ang na-encounter mo mga problemadong tao, mayroong mga problema sa hukuman, problema sa pamilya, problema sa financial, problema sa sakit, problema sa mga galit, sa kaaway. Yan po yung mga nai-encounter ko ng mga tao, kaya talagang talagang hinubog po ako ng Panginoon na kahit po ako hindi po pastor, pero ginagamit po ng Panginoon ang buhay ko sa mga tao na nais na padalhan ng Diyos ng kanyang salita. At bago po tayo maghiwalay mga kaibigan, naka 20 minutes na naman po tayo. Kwento-kwento muna ako sa inyo ngayon. Alam nyo ba, pag naalala ko yung 4 months na from Monday to Saturday, maliban sa Sunday dahil nasa church ako, 4 months ko po yan na ginawa, sinunod ang utos ng Diyos. Alas 4 ng madaling araw, kinakatok ko yung bahay ng isang kakilala pa lang dati, hindi pa kaibigan, hindi pa kapatid kay Kristo, dahil dinadalhan ko pa nga lang ng salita ng Panginoon. So, saksi si yun, 4 months, bagong panganak pa lang kay Bunso. Si Bunso at that time, mga 7 months pa lang, iniiwan ko yun sa mga kapatid niya, at bit-bit ko yung aking Biblia para dalhan ng salita ng Diyos. At alam niyo mga kaibigan, sobra po akong na-amaze din naman talaga sa mga taong yun, sa mga kapatid kay Kristo na yun, at talaga naman nagseryoso po talaga sa pananampalataya sa Diyos. Talagang yung word na nagpakatino po talaga, talagang tinalikuran yung lumang buhay na walang self-control at sumunod kay Kristo. Alam niyo po ba, yan yung masabi nating mula sa ibaba. Ngayon po, ang mga anak nila ay professional, tapos nasa Canada po sila ngayon. Ang tinitirahan po nila ngayon ay napakagandang bahay dahil nandoon po yung kanyang anak na panganay at ang pamilya. Tapos yung isa namang pamilya, pinagpala din ng Panginoon, nakatapos din ang mga anak, tapos sila po yung isa sa pinakamagandang bahay dito sa aming lugar, parang parang mansyon. At ang patotoo nga ay mula nung sila ay na-born again, pinayaman sila ng Panginoon, pinaunlad at inayos ang sitwasyon nila. So, ang tanong nyo naman, ikaw naman na really yumaman ka ba? Alam niyo mga kapatid, ganito, hindi talaga ako binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na sumagana sa panahong ito sa panahong ito. Alam niyo kung bakit hindi ako nakaipon ng mga kayamanan dito sa mundo? Kasi mga kaibigan, every time na ako ay may pera, kunyari may konting pera ako na hawak, sunod-sunod naman po yan ang may lalapit ng kailangan. May mga kamag-anak, may mga kapitbahay, may mga kapatiran. Hindi ko po kayang tiisin, kasi alam niyo mga kaibigan, ang nakikita ko lang yung kapwa mahirap. Yan po ang nagkakaunawaan ng damdamin, kasi danas natin yung sitwasyon. Hindi po ako nagsisisi, o wala akong pinagsisihan bakit hindi ako yumaman sa financial o sa material na bagay sa mundong ito. Wala po kasi akong ganun Wala din po akong inggit. Meron po akong inggit na, ay, magandang gawin yun, sige nga, gawin ko din para ma-share ko din sa iba. Pero yung inggit na,
ay meron siya, dapat ako meron din. Wala po ko talaga akong ganun mga kaibigan eh. Hindi ko po yun maramdaman sa sarili ko yung mainggit. Tapos, maaga ko pong natutunan yung kakontentuhan sa buhay na kung anong binibigay ng Diyos sa bawat araw. Ayun na lang. At yun siguro talagang ganito yung itinakda ng Panginoon sa buhay ko. Kasi baka may nakikita ang Diyos sa aking future na kapag ako ay mas sumagana na ng gusto baka makalimutan ko na ang Panginoon. So, masaya na po ako sa ganitong sitwasyon. Sabi ko nga po sa inyo, kahit may karamdaman, kahit may cancer, may hindi ko po yan tinitignan o iniinda ang mga cancer na yan. Kahit hindi makatulog, hindi ko pa rin iniinda yan na hindi makatulog. Masaya pa rin po ako, basta samahan lang po ako ng ating Panginoon at ang aking buong sambahayan. So, yung mga anak ko, may mga trabaho naman. Tingin ko sa kanila, masaya naman sila. Enjoy naman nila yung buhay nila. Hindi naman ako pinag-aalaga ng aking mga apo. Kaya okay lang. Kumbaga, si Bunso na lang ang aking inaantabayanan mga kaibigan na loobin ni Lord na hanggang sa makatapos ng college si Bunso andito pa ako. Kaya tuloy lang ang laban mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, kasi kung susuko po tayo sa labanan, kung aatras tayo, sayang naman yung effort natin na kumbaga yung ating pakikidigma sa buhay nasa na lang, 3/4 na yung natapos natin, 1/4 na lang ang nalalabi. Ngayon pa ba tayo aatras? Diba? Siyempre hindi na. Kumbaga tuloy na ang laban ng ating pananampalataya kay Kristo, kasi ang katotohanan, kahit anumang sitwasyon ng buhay, anumang uri ng labanan natin sa buhay, hindi naman talaga tayo yung nagpapanalo Si Kristo pa rin po yun ang ating kasama, at siya pa rin po yung nagpapanalo sa atin sa ating mga labanan, kasi hindi naman po natin kayang resolbahin lahat, di po ba? Kaya si Kristo pa rin ang author ng lahat-lahat sa buhay natin. Basta lagi ko lang sinasabi, makontento tayo sa wala at makontento sa meron, makontento sa marami, makontento sa maliit. Yan, pasalamatan natin lahat yan sa Panginoon. Sabi nila, Ate Riley, paano naman makontento sa wala? Kung nasa dead end ka na, maglulupasay ka ba? Wala na nga O di makontento ka na lang doon sa wala, pero may gagawin ka. Wala ka ng ibang gagawin kundi ang manawagan sa Panginoon para yung wala ay magkaroon. Di po ba? Hindi naman pwedeng wala na nga, maglupasay ka pa. Ikukwento mo pa sa ibang tao. O di, hindi mo alam kung makipagsimpatya ang tao sa'yo o tutulungan ka, o di ba? So, ang sarap nga po ng feeling yung nasa dead end ka na, yung walang-wala ka na, tapos masaya ka pa, kontento ka pa. Bakit ka masaya? Bakit ka kontento? Kasi umaasa ka na meron kang Diyos. At alam naman natin na kapag manawagan tayo sa Panginoon, hindi rin talaga tayo bibiguin ng ating Diyos. Kaya, yan yung feeling na kontento, na nakahanda tayo sa sitwasyon ng buhay. Kahit ano ang pahintulutan ng Diyos dyan, basta naka-ready ang puso natin sa pagtanggap, wag lang mawala yung ating pananampalataya sa Diyos. Yun lang naman ang dahilan kung bakit nakakakilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Nakadepende po yan mga kaibigan, mga kapatid ko, kay Kristo, mga kababayan ko. Nakadepende po yan sa uri ng ating pananampalataya. Kumbaga sa mga motor, kapag konti ang gasolina, ang pupuntahan mo mga 3 kilometers, yung ilagay mong gasolina pang 3 ikot lang ng gulong, di bitin, o di wala na, di po ba? So, kailangan ang pananampalataya mo hanggang sa kailaliman, yan, na pag nag-pray ka at may isang bagay kang iniiyak sa Diyos na kailangan ma-resolve ito,
kumbaga sa ano, hindi mo bibitawan hangga't hindi mo nararamdaman yung sagot o tugon ng ating Panginoon. Kaya nga po kapag malawak-lawak, malalim yung ating pananalangin na may kalakip na malalim na pananampalataya, di po ba pagkatapos nating mag-pray, masaya na tayo kahit wala lahat, o di po ba? Kahit wala lahat, kapag tayo po ay nanalangin ay masaya na po yun. At by faith, naghihintay na lang po tayo kung anong oras, anong araw tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. So, ganun lang mga kaibigan, ganun lang para maging masaya tayo, kasi mahirap po yung hindi tayo masaya sa buhay. Hindi po dahilan yung wala tayong pera, hindi na tayo masaya. Hindi po, kahit wala tayong pera, kahit may sakit na tayo, kahit karambula ang sitwasyon, masaya pa rin tayo. Bakit? Kasi yung mga bagay na hindi na natin kayang ayusin, ang Diyos na po yan ang ating inaasahan na mag-aayos. Ano po? So, yun lang po. Pagpasensyahan nyo na. Ang dami ko pong nasabi, ang dami kong nakwento. Kasi alam nyo mga kaibigan, kapag full of experience ang buhay, maganda pong ibahagi. Lalo na po sa mga kabataan na nagsisimula pa lang magpamilya. Kumbaga, kung binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magsimula sa marami, ang bagong mag-asawa, sinupin nyo na po. Pero kung sinimula naman ng Panginoon sa bagong mag-asawa yung kakaunti, sinupin nyo pa rin po. Kasi kailangan po pala yung maging good steward po tayo sa lahat ng blessing ng Panginoon. Kung hindi man po ako, kung matatawag man po na hindi good steward yung aking hindi pagiging madamot, sorry naman Lord. Pero ang sinasabi ko naman sa ating Panginoon, Lord, sorry naman hindi ko naman matiis. Kasi ikaw naman ang lumikha ng puso ko. Hindi naman makahindi yung puso ko. Kaya sorry naman Lord, kung yung ultimo na lang na pera ko na ibibigay ko pa, pasensya ka na Lord, sorry talaga. Pero alam niyo po, masaya po yun yung ganung feeling na panalangin, na di po ba, kapag magulang natin sa laman. Naalala ko yung nanay ko, sabi ng nanay ko, binigay ko na nga sa'yo, tapos pinamigay mo pa. Sasabihin ko na sa nanay ko, pasensya naman Sister Maling. Ganyan po ang biruan mo namin ng nanay ko. Pasensya naman sis, mga Kristiyano tayo Tapos natawa po yung nanay ko. Siguro si Lord ganun din, kasi hindi naman po tayo, tinuruan ni Lord na maging madamot. Ako po kahit walang-wala na, sa anumang paraan na mayroon pa ako, ay gagawin ko pong makatulong, kasi yan po yung mga bagay na makakaipon po tayo ng mga kayamanan sa langit. Kasi kung hindi po tayo gagawa dito sa lupa ng mga bagay na maganda at tama, ay wala po tayong maiipon na kayamanan sa langit. So yun mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyong lahat, at isa pong magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. At wag po kayong mawala sa pananalangin, na bago man lang po tayo matulog ngayong gabi, ay manalangin po tayo. Ipanalangin natin ang ating mga pamilya, ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga kapatid kay Kristo, mga kapitbahay, kahit ang kaaway o umaaway sa atin, ipag-pray natin yan. Ipag-pray po natin ang ating bansa, lalo na ang dami pong problema sa bansa natin ngayon. Ipag-pray din po natin ang Israel, ipag-pray po natin ang Florida. Lahat po ng mga ilalagay ng Holy Spirit sa ating kaisipan at sa ating puso, ipanalangin po natin ito lahat. Hindi po pwedeng makasarili na prayer, kundi ialay po natin ito sa lahat. So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Wala pa rin si Bunso, pero alam ko parating na yan maya-maya. Ingatan po tayong lahat ng ating Diyos sa ating pagtulog, at loobin nawa ng Panginoon by faith na ngayong gabi ay makakatulog na po ako ng maayos na gaya ng dati. Salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa inyong pakikinig. Bye-bye po.